At doon po sa Book of Isaiah chapter 40 verse 3 na ito po si John ay naiprophesy na si Prophet Isaiah na the voice of one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord. Sinabi po doon, so in the book of Isaiah, it was already prophesied that the forerunners of our Lord Jesus Christ will be born. And in Malachi 3:1, dito po ay naiprophesy na naman kay Malachi na God will send His messenger. Ito po, He will send His messenger and He shall prepare the way before me. So, si John the Baptist ay it was sent from God na tinutukoy po dito ngayon sa Book of John because in the Old Testament he was prophesied. God spoke to his prophets that the forerunners of our Lord Jesus Christ will first be born. At dito po sa Luke na libro po ni Luke na in-specify po niya, he is a historian at sinulat po niya dito po sa Book of Luke na mula sa pagkapanganak ng propeta ng Diyos na si John ay na-announce from the heaven ang angel, at itong angel na ito ay nagpakita sa isa pong pari na ang pangalan po ay si Zacarias at yung kanyang asawa ay si Elizabeth na siya po ay barren. Siya po ay wala pong hindi po siya pwedeng manganak dahil nga siya ay baog. So ito po ay naisulat po dito na sila ay magkakaanak. Sa verse 6 po, and they were both righteous, sabi po doon na si Zacarias at si Elizabeth na ina ni John ay they are righteous before God, na they follow and obey the ordinances of the Lord, and they are blameless. At si Zacarias, at habang siya ay nagme-minister doon sa temple, nag-appear ang angel sa kanya. At in-announce niya na si Zacarias, ang kanyang panalangin is already heard of the Lord. Napakinggan yung panalangin ni Zacarias. Ano po ang panalangin nila? So ito po ay nananalangin sila na sila ay magkaroon ng anak. Dahil yung pong pagpunta ng anghel ay i-announce po niya na si Elizabeth ay magdadalang tao. At yun ang dinadilangin nila na bigyan nawa sila ng anak. At dumating ang pagkakataon na hindi na po siya manganak dahil sila po ay matanda na. But still, that God sent His angels to appear to Zacarias that he will have a son. At ito po ay sila ay magkakaroon ng anak at ang kanyang ipapangalan ay John. So sabi po ng anghel na he will prepare the way of the Lord. So thy prayer is heard, and thy wife Elizabeth shall bear a son, and thou shalt call John. And then many shall rejoice at the birth. Marami pong magre-rejoice, magagalak sa pagkapanganak ni John. And he shall be filled with the Holy Ghost. Siya po ay puspos ng banal na Espiritu. And many of the children of Israel shall be turned to the Lord their God. So that is the purpose of God for the life of John, to prepare the way of the Lord Jesus Christ, and many will turn to God. Sabi niya dito, and the spirit and the power of Elijah to turn the hearts of the father to the children, and the disobedient to the wisdom of the just, to make ready, dito na po, to make ready
a people prepared for the Lord. So, there is a purpose of John the Baptist, why he sent from God. Ito po yung pag-aaralan po natin kung ano po yung purpose ni John, why he was sent from God to prepare the way of our Lord Jesus Christ. So ito po what John is doing in that before Christ came. Ano po ang ginawa o yung purpose ni John bago na ipanganak ang ating pong Panginoon? Dito rin po ay mababasa po natin yung kanya pong purpose. Dito po ay mababasa din po natin na sinabi niya na He will prepare the way of the Lord. Siya po ang mag-a-announce. Ano po yung kanyang in-announce? The way of repentance. Yung pong pag-repent. Ano po ang sabi niya? Repent. Ano po yung kanya pong dito sa Matthew chapter 3? Basahin po natin dito sa Matthew chapter 3. Ang sabi niya po dito, in those days came John the Baptist preaching. So he is preaching. Naging preacher po ng Diyos si John in the wilderness of Judea. So doon po sa wilderness nag-preach si John the Baptist. Ano pong preach po niya? His purpose is, sabi po kanina pinag-aralan po natin yung messenger to prepare the way of the Lord. So siya po ang magpiprepare ang pagdating ng anak ng Diyos na si Jesucristo. Ano po siya verse 2? And saying, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Kayo ay magsisi sa inyong makasalanan. Turn back from your sin. Ibig po sabihin ng repent. Because the kingdom of heaven is at hand. He is telling the people that they will repent from their sins. Why? Why is repentance the message of John? And repentance of baptism. Yung pong repentance na kanya pong prince ay baptism. Ano pong ibig ng baptism? Yun po yung lilibing ka sa iyong mga kasalanan. You have to repent, and if you have to repent your sin, you have to immerse it from water. At yung sabi po niya, pag-ahon mo, yung kanya pong pagbabaptize, that is His purpose, na bawat tao na makarinig ng preaching ni John the Baptist na for the repentance of sins, they will be baptized. Na sila po yung simbolo ng pagbabaptize mula sa kanilang mga kasalanan, sa pagsisisi ng kanilang mga kasalanan. At pagkatapos silang mailibing, mailublob sa tubig, at sila po ay iniahon, sila po ay bagong panganak muli. Sila ay nagsisi, sila ay nahugasan sa kanilang mga kasalanan. So, ibig pong sabihin ng repentance, dahil sinabi niya dito na repent, for the kingdom of heaven is at hand. So, the prophet Isaiah and the prophet Malachi, totoo yung kanilang sinabi tungkol kay John, that he will prepare the way of the Lord. Na kapag sila ay nagsisi sa kanilang mga kasalanan, mga kaibigan, mga kapatid, if they repent from their sin, they have to follow the baptism of water. Sila ay binabaptizean niya. Bawat lumalapit kay John, he is preaching the repentance of their sins. And after that, I repent. Pagsasabi niya, I repent from all my sins. And then, he baptized the baptism of water. At sila po ay nahugasan. At sila po yung bago muli na naipanganak at nahugasan. And that now they are ready to receive, to welcome the kingdom of heaven and kingdom of God. Ito po ang mensahe. You cannot welcome the kingdom of heaven
in our hearts if we do not repent from our sin. Imposible po na ma-welcome po natin ang ating pong Panginoong Jesus sa ating pong buhay kung hindi po tayo nag-repent sa ating mga kasalanan. You cannot welcome Jesus Christ into your heart without repenting all our sins. Because only Jesus come into our heart if we repent from our sins, and we will acknowledge Jesus as our Lord, and we acknowledge Him to come into our hearts. That's the time na tayo po ay panananahanan ng hari ng mga hari at gagawin itong katawan na ito na templo ng Diyos. That's the time na ang God o Jesus, our Lord, can communicate now into our life. God cannot communicate people who don't have that spirit that comes from God. Because God is a spirit, and only He can communicate to a spirit. God cannot communicate our physical bodies. He only communicate the spirit that is within us. Yung pong espiritu na kanya pong ibinuga, yung kanyang inihip kay Adan, na he became a living being, that's the one who can receive the message and the communion that come from God. Yun po yung may karapatan o ability to communicate God, because God is a spirit, and only Spirit can worship Him, can communicate Him. If you did not repent from your sin, it is impossible that God will come into your heart, because only the heart that is cleansed, that has a repentant heart, that is the open heart, that the Spirit will come into our heart. Hindi po natin mawi-welcome ang banal na espiritu sa ating buhay kung ito po ay marumi, hindi nagsisi, hindi lalakad sa kalooban ng Diyos. Because the Holy Spirit is holy. The Holy Spirit is holy. Kung alam po ninyo yung kabanal-banalan na lugar kung saan nagsasamba ang mga Israel, kung saan yung Espiritu ng Diyos ay nananahan, the Holy of Holies, alam pa ninyo na ang pinakamataas lang na pari noon ang makakapunta roon. Ang makasalanan na pupunta kung saan ang presensya ng Diyos mamamatay. Maging si Moses, takot na makita niya ang Diyos noon na-meet niya doon sa Mount of Sinai. Alam niya na kapag ma-meet niya yung presensya ng Diyos, ay siya ay mamamatay. Kaya nga sino man ang makapunta doon sa Holy of Holies, ay mamamatay kung siya po ay makasalanan. Isa lamang ang makakapunta doon, yung pinakamataas na pari ng Israel noon. Wala nang iba. Isa lamang. Siya lamang. Kaya nga ang presensya ng Diyos, ang Espiritu ng Diyos ay banal. Imposible na tayo po ay makakatanggap ng Espiritu ng Diyos kung tayo po ay marumi. Ang ating pong mga buhay ay makasalan, namumuhay po tayo sa kasalanan, hindi po tayo nag-repent. Because the Bible says that only those who repented can welcome the kingdom of heaven. Kaya nga sabi niya, repent ye, for the kingdom of heaven is at hand. Hindi pa pumapasok, is at hand. Kaya nga, ang preparation ng kingdom of God is for repentance. Kung tayo po ay nagrepent sa ating mga kasalanan, kung kaya tayo po ay nagsisi sa ating mga kasalanan, kung kaya tayo po ay tumanggap ng buhay na walang hanggan at tinanggap po natin yung hari ng mga hari, the king of the kingdom will come into our hearts. Kaya nga sabi niya doon sa Revelation na I am standing at the door and knock. If anyone hear my voice and open, I will come in and sup with him and he with me. Makikikain at mamumuhay sa atin yung si Jesus na kumakatok sa ating puso.
Pag hindi mo binuksan si Jesus sa iyong puso, hindi mo pinapasok, matagal nang kumakatok sa ating puso si Jesus, hindi natin pinagbubuksan. Hindi po papasok si Jesus sa ating puso, sa ating buhay, kung hindi po natin inaanyayahan. Inanyayahan na ba natin si Jesus na pumasok sa ating buhay, sa ating puso? Tayo po ba ay nagrepent na o nagsisi na sa ating mga ginagawang mga kasalanan? Dahil ang pagsisisi lamang ang siyang kaparaanan ng Diyos, ang susi ng pintuan ng ating puso kung saan papasok ang Espiritu ng Diyos. Because the Spirit is the one who is willing to enter in our hearts and live. Kaya filled with the Holy Spirit. Kaya sinabi diyan dito na si John ay filled with the Holy Spirit. Kaya nga po, siya po ay puspos ng banal na Espiritu. Pumasok ang banal na Espiritu sa kanya. And when Jesus Christ was baptized also of water baptism ni John, heaven is open at like the Spirit of the Holy Spirit is formed like a dove na siya po ay pumasok sa ating pong Panginoon. Kaya nga po, ito po ay, it is not a doctrine na, it is the truth that comes from the Word of God. This is the fundamental truth of Christianity. Hindi mo masasabi na ikaw ay Kristiyano kung wala si Kristo sa iyong buhay at hindi mo ipinamumuhay ang kanyang mga salita. Paano mo masasabi ngayon na ikaw ay ligtas? Paano mo masasabi na ikaw ay Kristiyano kung hindi mo naman pinapakinggan ang salita ng ating pong Panginoong Hesus ni wala kang alam sa kanyang mga salita? How could you proclaim yourself that you are a Christian? Because Christian is the follower of Christ. Are you a Christian? Do you know what is the word of Jesus Christ? Unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Chapter 3. For as many as receive him, John 1:12, to them give he the power or the right to become the children of God. Are you a Christian or did you receive Jesus in your lives? So that is the proof. Ang proof po dito, did your life change? Meron bang pagbabago ng iyong buhay, kaibigan, kapatid? Dahil sa sarili po natin, we can't do nothing changing our lives to become a children of God, to walk in a righteous way if the Holy Spirit is not